gagawin sa umagang ito. Nawa ay tanggapin po ninyo bilang isang mabangong samyo sa inyong harapan. At nawa, Panginoon, ay pagkaloob namin na may kagalakan ang aming buhay at ang aming mga kaloob at mga handog sa umagang ito. Salamat po. May be glorified, O God. And this is our prayer. In Jesus' name. Amen. Let us now bring our offering. Tayo po'y tumayo. Pataas po natin ang ating mga Biblia at sabay-sabay na bigkasin ang ating Bible verse. Ito ang aking Biblia. Naniniwala ako na ito ay salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Mamahalin ko at susundin ko ang mga ipinag-uutos ito. Sisikapin ko mamuhay sa katotohanan ito at hindi gagawin ang mga ipinagbawal dito. Para sa aking tunay na kagalakan sa tulong ng banal na Espiritu tungo sa paglalahad ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus upang maluwalhati ang ating Diyos. Amen. Natili lang po muna tayong nakatayo. Buksan ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27. First Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. So, kung andyan na po kayo, basahin po natin ito ng sabay. Allow me to read this audibly and basahin nyo lang po ito ng tahimik. For even as the body is one, and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. For also by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. For also the body is not one member, but many. If the foot says, because I am not a hand, I am not a part of the body, it is not for this reason any the less a part of the body. And if the ears or the ear says, because I am not an eye, I am not a part of the body, it is not for this reason any the less a part of the body. If the whole body were an eye, where
hearing be? And if the whole were hearing, where would the sense of smell be? But now, God has appointed the members, each one of them, in the body, just as He designed. And if there were all one member, where would the body be? But now, there are many members, but one body. Verse 21, and the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Or again, the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, how much more is it that the members of the body, which seem to be weaker, are necessary? And those members of the body, which we think as less honorable, on these we bestow more abundant honor. And our less presentable members become much more presentable. Whereas, our more presentable members have no such need. But God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lacked, so that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Now, you are Christ's body, and individually members of it. Let's pray. Lord, thank you for choosing us as the body of our Lord Jesus Christ. Thank you for giving us brothers and sisters who will be with us in this journey. We know, Lord, that we cannot live by our own without our brothers and sisters. No one can live by his own without someone, or without a family, or without a body who will be with him to complete. Panginoon, hindi po magiging kompleto po ang isang katawan kung wala pong kamay, kung wala pong paa, kung wala pong leeg, wala naman, Panginoon, ng mga parte ng katawan. And that's why, here, sa sulat ni Apostol Pablo, isang pagpapaalala for us to be reminded again and again that we are one body. The body of our Lord Jesus Christ, who is the head of the church, who is the head of the body of believers. Lord, we know that no man is an island. No one. Wala po, Panginoon, sa amin ang tinawag para i-isolate ang aming mga sarili. Hindi po ninyo kalooban na kami ay piliin namin mamuhay apart from your church. Hindi nyo kami tinawag, O God, para i-pursue ang mga bagay apart from your church. You called us as your sons and daughters to be united as one. You did not choose us, or you did not choose us and save us and transform us to live by our own way.
us, Lord, to have this perspective, to have your perspective, O God, because this is what you have planned. Ito po, Panginoon, ang inyong plano para sa inyong iglesia, ang magkaisa, ang mamuhay ng may kabanalan, ng may takot po sa inyo, ng may pag-pursue sa inyong kalooban. And we are here, O Lord. We are here. Nagsama-sama, nagtipon-tipon, dahil ito po ang inyong araw ng pagsamba. And we acknowledge, O God, that you are our Lord and our Savior and our King in our lives, in our world. This is your world, O God. Kaya kayo po ang masusunod. And ang aming mga katawan, this is your temple, O God. And therefore, kayo po ang masusunod. Kaya kami ay nagsusumamo at nananalangin, Panginoon, na nawa, hindi lang kami magkaisa sa ganitong pagtitipon, but even in our minds, in our hearts, in our understanding of your word, in our knowledge about your word, and about you, O God, who you are, and what you are, O God, sino at ano kang klaseng Diyos, naway magkaisa kami, Panginoon, at manindigan kami, panghawakan namin ang inyong salita. Tulungan ninyo ang bawat isa na nananatili hanggang ngayon to be part of your church, to be part of this church. Na paghawakan, i-embrace ang salita ninyo. Kung ano ba talaga ang inyong sinasabi, Lord. Kung saan namin narinig ang inyong ebanghelyo, kung saan kami na-pour out, kung saan kami tinatawag upang mamuhay ng kabanalan. At ilayo nyo kami, Panginoon, sa mga sa influence, sa sting, sa mga bagay na kung saan magiging sumiranin sa amin, magiging kapahamakan para sa aming mga kaluluwa, na hindi po kami lalago sa aming pamumuhay Kristiyano. And we already see it, O Lord. Na-experience na po namin na kami ay nagkawatak-watak. Na-experience na namin na kami ay nagkagulo. Kami ay nagkasakitan sa bawat isa. Na-experience namin na magkasala sa aming mga kapatiran. At ngayon ay, Panginoon, we are in a situation where we are struggling to be your church. So that's why, Lord, we beg you to have this strong, deep conviction in our hearts. Bigyan niyo kami ng pusong matibay na kayang panindigan ang pananampalatayang inyong ipinagkaloob sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming pagsamba at sa aming pag-take ng communion ngayong araw na to, naway tunay namin maalala kung ano ang ginawa ninyo para sa iglesia. At tunay namin makita na kaya kayo ay pumarito sa mundong ito upang bilhin ang inyong mga hinirang sa pamamagitan ng inyong precious blood na inyong ibinuhos sa cross ng Kalbaryo, upang hindi lang kami sagipin sa aming mga kasalanan, kundi pag-isahin bilang inyong mga hinirang, bilang inyong mga elect people na pinili ng Diyos before the foundation of the world. Now, Lord, give us this right understanding and knowledge
na maintindihan namin na ang pagiging Kristiyano ay hindi para magkawatak-watak, kundi para magka-isa at magtulungan, magpalakasan sa isa't isa. To be benefit, to have a meaningful fellowship sa bawat isa. Para sa aming ikalalagbo, sa aming pananampalataya, at para sa aming kabutihan, and ultimately for your own glory. Kaya Lord, salamat na inyo kaming pinaalalahanan ng inyong salita ngayon. Nawa, Panginoon, ay mapuri ka namin ng buong puso ngayon sa aming pagsamba at sa aming pag-inig ng inyong salita. Tulungan ninyo na Lord, help us. Tulungan ninyo kami na talagang amin pong naisin na isabuhay, Lord, ang inyong word. Sana, Panginoon, talagang magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Na kahit, Lord, meron kami mga temptations, meron kami mga weaknesses, may mga kanya-kanyang ugali sa isa't isa. Kaminsan, nahihirapan kaming balikin sa aming mga sarili. Right now, even maybe right now, kami ay nadala sa aming mga emosyon. At maybe, we don't know na kami ay nagkasala sa inyo. Salamat na kayo ay mapagpatawad ng Diyos gaya ng aming pagkanta kanina. We have this assurance of forgiveness. We have this assurance. We have this eternal security because we have our Lord Jesus Christ, because Christ in us. Salamat, Panginoon, na kahit sa aming mga kakulangan, sa aming mga kahinaan, ay kayo ay nagpapatuloy na kumilos, nagpapatuloy na nagpapaalala at nagpapatuloy na binabago ang aming pamumugali at aming pamumuhay. Kaya Panginoon, nananalangin po ako, nabigyan niyo po ng kapangyarihan ngayong araw na to sa aming pakikinig ng inyong salita na kami ay patuloy na mabago at mabago at hindi yung hindi yung nag-shrink back, Panginoon, yung aming pananampalataya na parang hindi kami nag-grow o parang hindi kami nagiging matibay, hindi kami namumuhay ng fruitful sa aming pagiging Kristiyano. Lord, nawa ay ang pananampalataya na inyong naitanim sa aming mga puso ay naway tunay na mag-flourish, tunay na mamunga at maging malaking panalangin o maging malaking blessing sa kapwa namin mga kapatiran. Be with us today. Salamat sa malamig na panahon. Kami ay nagpapasalamat Panginoon. Hindi po kami nag-murmur na ganito ang panahon. We rejoice and we have joy to thank you, Father, to praise you sa isang maganda at malamig na panahon. Kami ay nagpapasalamat sa mga kagalingan na inyong pinagkalod at ibinigay ngayon sa amin. Bayan kami ay mga nagkas dahil marami sa amin na nagkasakit. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na inyong ibinigay upang sa gayon kami ay makasamba ngayon, makapagtipon-tipon at makapag-isa ninyo ang inyong mga iniligtas at para sa magiging kayo at mapakita namin personally ang inyong salita. You will bless your word, you will bless your people, you will bless this church who fear you and to stand and who believe in your word and who apply your word of God in their lives. May you bless them. It's a prayer in Jesus' name. Amen. Good morning once again.
At tayo po ay upang hindi po tayo masyadong umay sa hindi pagkaumay din sa ating pag-aaral sa series Book of Romans. Tayo po ay magpapahinga muna saglit sa ating pag-aaral sa aklat ng sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma at bigyan pansin din natin saglit ang ibang mahalagang bagay sa ating buhay. At nakikita ko na mahalaga para sa atin ang church, ang ating ang katawan ni Kristo, ang ating kakaisa bilang katawan ni Kristo. Kaya sa araw nito, wala po tayong particular na verse na pwedeng pagtutuunan ng pag-aaral. Meron tayong mga selected verses na ating titignan sa araw na ito. Ang pamagat po ng mensahe na ating pong pakikinggan sa araw na ito ay Am I my brother's keeper? Noong ginagawa ko yung mensahe nito, nag-iisip ako ng title. Sabi ko, pwede kayang i-title ito rito. Pwede kayang maging title ito ng mensahe para ngayon. So, ako ba ay tigapag-alaga ng aking kapatid? Ako ba ay tigabantay ng aking kapatid? So, meron tayo ngayong pag-uusapan patungkol sa magkakapatid kay Kristo. Patungkol sa katawan ni Kristo. Kung natin napakinggan ang scripture kanina na binasa ni Brother Joshua, kung ating pinakinggan yun, malalaman natin na yun ay nagpapatungkol sa katawan. Ang katawan ay maraming parte, ang katawan ay hindi lang isa, ang katawan ay maraming members. So, ayun, am I my brother's keeper? Am I my brother's guard? Or am I my brother's watcher? So, isa sa mga lumalaganap na kaisipan na mga tao ngayon ay ang tinatawag na consumer mentality. Ano ito? Ang consumer mentality ay walang pinag-iba sa isang negosyante o taong negosyante. Ang hangat ay profit. Ano ba ang mapapala ko kapag pumasok ako dito? Siyempre, hindi papasukin ng isang negosyante, isang bagay na wala siyang mapapala. Tama? Sabi ni John MacArthur, gusto kong i-quote yung kanyang sinabi, sabi niya, we live in a culture of consumerism. 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 People get what they want, the form they want it, the mode they want it, the way they want it. It's about what I want. It's about me. People make choices in their churches based upon what they think they like. Sige, saan madali at masaya, din ako. At makikita natin yan sa mga churches na madalas ang itinuturo ay patungkol sa mga felt needs ng mga tao. Ano yung felt needs? Ang felt needs ay mga bagay na subjectively dinidesire o ninanais ng isang individual na sa akala niya ay mas essential or importante kaysa objectively identified na need niya. Ulitin ko, ang felt needs ay mga bagay
na subjectively dinidesire o ninanais ng isang individual na sa akala niya ay mas importante kaysa objectively identified na need niya. Magbibigay tayo ng example para mas madali natin maintindihan. Halimbawa, sa food, sa pagkain, mas gustong pagkain ng tao ngayon ang burger and soft drinks kaysa kanin at gulay. Sa worship naman, sasabihin ng iba, doon tayo mag-church kasi masayang mag-preach ang pastor. May sense of humor. Isa dyan, lagi na lang gospel, lagi na lang sin, nakakaantok. O kaya naman, ayaw ko dyan mag-grocery dahil may membership pa. Diba? May mga department stores or grocery stores na kailangan mo ng membership. Hindi ka pwedeng mag-grocery doon kung hindi ka member. So dito na lang ako sa kabila. Kahit sino pwedeng bumili. In short, ang gusto ng maraming tao ngayon, yung madalian. Yung instant. Kaya mayroong instant coffee, instant noodles, instant food. Walang hirap. Walang sakripisyo, sabi pa nga nila. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tunay na napapanahon at tunay na kinakailangan ng isang mananampalataya. And I can say na this is non-negotiable. So, pinukonsider ko ito as non-negotiable. Ibig sabihin, this is very important. This is very important. Am I my brother's keeper? Sa unang tingin, masasabi natin ito ay patungkol sa magkapatid na Cain at Abel. Sa Genesis chapter 4, verse 9. Meron siyang connection, yes. But here we will try to find out from the scripture kung talaga nga bang we are our brother's keeper. So, we will try to see scriptures, words in the scriptures na nagsasabi o nagpapatunay that we are really our brother's keeper. Now, from Genesis chapter 4 verse 9, titignan natin yan, yung word na keep dyan, or keeper, from the word keep, is shamar in Hebrew. Shamar in Hebrew. Expressing the ideas of guarding, watching, preserving, attending, or maintaining. Ulitin ko. So, kung ikaw ay keeper, you are guarding, you are watching, you are preserving, you are attending, or maintaining. And context determines whether the subject is a shepherd keeping sheep, a priest watching sacred praise, a king protecting his kingdom, an individual obeying God, or God himself preserving his people. So from here, meron na po tayong pagkakaintindi or pagkaintindi na merong hinihingi or nire-require yung salitang keeper. The word keeper meron siyang nire-require sa atin. So kung titignan natin yung title, Am I my brother's keeper? Meron siyang hinihiling, meron siyang tinitignan, meron siyang hinihingi, meron siyang nire-require sa atin. Kung ang isang gwardiya ay pabaya sa kanyang binabantayang pwesto, ano kaya ang mangyayari sa kanya? O sa binabantayan niya? Or kung meron kang anak na maliit, tulad ni Selena, at hindi mo binabantayang mabuti, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Lalo na kung marunong lang umuha, dumampot ng maliliit na bagay, isinusubo,
O kaya marunong siyang maglakad, gumabay. Kung hindi natin binabantayan ng mabuti, ano mangyayari sa bata? So ano itong nire-require sa isang keeper? Ano yung requirement ng isang keeper? Sa isang guard? Sa isang watcher? Ano yung nire-require, hinihingi sa kanya? I think it's commitment. Dapat merong commitment ang isang keeper. Kailangan committed siya sa kanyang binabantayang anak. Kailangan committed siya sa kanyang binabantayang pwesto. Kailangan committed siya sa pag-watch. Yung mga watcher, tower, sa tower noon, unang panahon sa Old Testament, hindi sila pwedeng matulog. Kailangan laging bukas yung kanilang mata at kailangan lagi silang nakatingin sa kanilang paligid. Yan. Kasi kung merong konting pagkakamali, pwede silang salakayin ng kanilang kalaban. Yes, a keeper should have commitment. At sa ating panahon ngayon, na puno ng consumerism or consumer mentality, commitment is a scarcity. Sa panahon natin na puno ng consumerism or consumer mentality, commitment is a scarcity. Kulang. Wala. Wala tayong makitang commitment sa mga tao. Kahit na saan natin tignan. Kahit sa gobyerno. At kahit na sa church. Para bang nagkaroon ang tao ng commitment phobia. May takot sa commitment. Ang ganda ng sinabi ni Mark Dever sa kanyang aklat na 9 Marks of a Healthy Church. Salamat sa Diyos, naka-attend kami ng conference, nabigyan ako ng libro ni Mark Dever. At doon ko nabasa. Doon sa 9 Marks of a Healthy Church, tanong ni Mark Dever, can you be afraid of commitment and be a Christian too? Ganda ng kanyang tanong. Can you be afraid of commitment and be a Christian also? I'm not asking if a Christian can be uncertain about things. Yes, most Christians have doubts. May mga pag-aalinlangan tayo. But what can be more options closing than following Jesus, who told his disciples that anyone who would follow him must take up his cross. Matthew chapter 16, verse 24. Take up his cross. Teka lang, Lord. Baka mabigat yung cross. Teka lang muna. Kung tunay kang follower of Christ, wala kang option. The options are closed. Papasahin at papasahin mo ang cross at i-deny mo ang iyong sarili. Renounce the flesh. Sabi nga ng Wednesday. Renounce. We have something to deny as Christians, and that is ourselves. Kailangan natin i-deny. And we have to carry our cross. At walang option dyan if you are a Christian. Hindi mo pwedeng ipabuhat yan sa ibang tao. Or you cannot skip, or you cannot escape. Papasanin at papasanin mo ang cross mo. And you have to deny yourself. So be able to be called true disciple of our Lord Jesus Christ. And then sa pagpapatuloy ni Mark Rivera, sabi niya, add to this the problem of lone rangerism. Lone rangerism. Why depend on someone else if you can do it by yourself? You are concerned today with ease and simplicity. Okay na yan.
Di bali ng simple, wag lang ako mahirapan. Hanggang doon lang tayo. Ganun lang yung gusto ng tao. Why entangle ourselves with others? Sabi ni Mark Miller. We may be a burden to them, and they certainly may be a burden to us. Kumbaga, mahihirapan lang sila kung kasama ka, at mahihirapan ka lang kung kasama mo sila. At ayaw ng tao nun. Gusto niya, madalian. Gusto niya, mabilisan. No? Simplicity and ease. And put this, according to Mark Miller, put these tendencies together. Lahat to. Pagsama-samahin mo, and you get a culture that is fairly hostile or opposed to New Testament Christianity. This is very much opposed to New Testament Christianity. And certainly not very comfortable with a commitment like church membership. And so we go to the center point of our message today, church membership. Ganito ang karaniwang problema sa church. Membership. Maraming Christians ang allergic sa membership. Hindi sila sang-ayon or baka hindi lang sila nasanay dahil hindi naman talaga sila sound or biblical. Marami kasi ang ayaw sa formality. Ang church membership daw ay masyadong formal. Ayoko niyan. That's very formal. And some of the reasons, isa yun, formal. Another, hindi rin naman daw essential sa salvation ang church membership. Huwag na tayo mag-church membership, hindi naman yan essential for salvation. Hindi siya essential. So huwag na tayong pumasok sa ganyang mga sistema. Ayaw din nila ng you are in, you are out. Ano ibig ko sabihin? Kumbaga na-identify yung in, who's inside, at na-identify who's outside. Ayaw nila ng ganun. Gusto nila sama-sama lang. Okay, sama-sama lang tayo. At rason pa nila, member naman daw sila ng Universal Church. Sa unang pakikinig, parang tama naman. Diba? Tama naman. Tama naman sila. But first, we have to define what is a church. Para mas maintindihan natin. Kailangan muna natin intindihin mabuti kung ano ang ibig sabihin ng biblical church. And again, sabi ni John MacArthur, this is not your church. This is not your church. You don't come to this church. This is not your church because you are this church. You don't come to this church because the church come here. Naintindihan niyo? So we are, the believers are the church. Hindi ito. This is not your church. Why? Because you are this church. And you don't come to this church because the church come here. The church is the assembly of the redeemed. Ekkaleo. Ek, outside. Kaleo, to call. To call outside. The assembly of the called out from darkness to light. Those whom God called out from darkness and brings to light. And the assembly, take note of this word, assembly.
The assembly of the called out from darkness to light. The community, again, take note of this word, community. The community of those who believe in Christ Jesus as Lord and Savior. So dalawa lang yan. Marami pang example. Assembly, community. Hindi pwedeng isa lang na tao ang assembly. Hindi rin pwedeng isang tao lang ang community. Marami. The assembly is a group of people. The community is a group of people. Kung paanong hindi kamay lang ang body or paa lang ang body, and so on and so forth. Now, alaman na natin kung ano ang definition ng church. It is an assembly. It is the assembly of the called out ones. It is the community of the believers of Christ Jesus. Now, ang tanong ulit, meron bang biblical basis ang church membership? Is there any biblical basis for church membership? Ang Bible ay wala namang direktang sinasabi patungkol sa formal church membership. The Bible is wala siyang direktang sinasabi patungkol sa formal church membership. Ngunit, maraming passages sa Bible ang matibay na nagpapahiwatig na ito ay nai-apply ng early church. I-apply nila yung membership ng early church pa. So now, let's look at the early church. Acts chapter 2, verse 41. At gagamitin ko ngayon yung Tagalog. Acts 2, verse 41. Ang sabi niya rito, sa Kalatang Balita ng Biblia, kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Take note, brothers and sisters and friends. Take note sa mga words. Una, naniwala. Pangalawa, nagpabautismo. Pangatlo, naidagdag. Naniwala, nagpabautismo, naidagdag. Paano nila nalaman na may naniwala at nagpabautismo at may idinagdag? Saktong number, 3,000. 3,000, sabi niya. Paano nila nalaman? Ha? And then in verse 47, if we will jump to verse 47, Acts 2:47, sabi niya sa last part ng verse 47, at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Take note again, idinaragdag ng Panginoon. Ang alin? Ang mga inililigtas. Yung mga naniwala, yung mga nagpabautismo, yung mga iniligtas. Ang siyang idinaragdag ng Panginoon. Malinaw na idinaragdag ng Panginoon mga iniligtas. Saved ones. Hindi yung unsaved. Hindi yung mga hindi niligtas o yung mga taga-outside. Dito pa lang ng mga verses, malinaw na natin makikita na merong talaan or record dahil sa salitang nadagdagan, idinaragdag at eksaktong bilang pa 3,000. So merong record, merong talaan, merong listahan. Acts chapter 6 verse 3. Masigla na ang church nito. Kasi sa chapter 2, binubuo pa lang. No? Nabuo pa lang doon. Dito sa Acts chapter 6, masigla na. Established na kunya, parang ganon. Established na. And so,
Babasahin natin yung Acts chapter 6 verse 3 sa Magandang Balita Biblia. Sabi niya, kaya mga kapatid, eto na. Kasi di ba, iniligtas, nakinig, nagpabautismo, iniligtas ng Panginoon. Sa Acts chapter 6 verse 3, sabi niya, mga kapatid. Tinawag niya na ngayong mga kapatid. Nino? Ni Pedro. Si Pedro nagsasalita dito. Sabi niya, pumili kayo. Mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan nyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng Espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Ano ibig sabihin ng verse na to? Saan sila pipili ng 7 lalaki? According to this verse. Saan pipili? Choose among you. Pumili kayo sa mga kasamahan nyo. Hindi sila lalabas at doon sila pipili, maghahanap ng matatalino, puspos ng Espiritu, iginagalang. Hindi sa labas, sa loob. Pumili kayo sa mga kasamahan ninyo. Sabing ganon ng verse na ito. Meaning, nasa loob. Sa mga kasamahan ninyo. Hindi sa labas, kundi sa loob ng eklesiya. Sila pipili. Among you sa English. Kaya ano naman ang kahalagahan ng church membership? Bakit kailangan kong magpamembro sa isang lokal na iglesia or local church? Bakit kailangan kong magpamembro? Hindi ba pwedeng membro na lang ako ng Universal Church? Bakit kailangan kong magpamembro pa? Sa local church. Now, ang SFCC is a local church. Ang Baptist is a local church. So, merong, kumbaga merong certain local church sa vicinities ng Jensen. Meron din Universal Church sana my prayer is naiintindihan natin ito. Universal Church is the body of all believers, dead and alive. So yung mga believers in US, China, Cambodia, Afghanistan, Iran, Israel, Philippines, Malaysia, Australia, Canada, so yun yung tinatawag nating Universal Church. What about the local church? The local church, katulad nito, tayo ay nasa lokal na iglesia ng Sola Fide Christian Church. Now, bakit kailangan ko magpamiyembro sa isang local church? Pakinggan natin ulit ang sinabi ni Mark Dever. Sabi niya, church membership is a crucial topic for understanding what Christ is calling us to as His disciples. Again, take note of the word disciples and His calling to us. So, very crucial topic. Ang church discipline, if you are a saved, if you are Christian, if you are a believer of Christ, if you are a true disciple of Jesus Christ, then you have to listen to this because this is very crucial topic for understanding about church membership. Joining a church, sabi ni Mark Dever, will not save us anymore than our good works. Hindi tayo kayang iligtas ng membership. Hindi pwede, hindi porke nagpamembro ka sa Sola Fide Christian Church, ligtas ka na. No, it's not that kind of, hindi ganyan ang sistema. Katulad na sinasabi natin that our good works will never save us. Our education will never save us. Our culture, our friendships, our financial contributions, or even our baptism will not save us. Or even partaking of the Lord's table will never save us. And so, ganun din ang church membership.
Hindi tayo maililigtas niyan sa ating kasalanan. But, sabi ni Mark Dever, Christians or non-Christians, sa pagpapatuloy niya pa pala, non-Christians, listen to this, non-Christians should not seek to join a church. Non-Christians, meaning yung hindi believers of Christ, should not seek to join a church. Huwag mo lang intindihin, kung hindi ka Kristiyano, huwag mo lang intindihin na mag-join sa church. Huwag mo lang intindihin na magpa-church membership if you are not a Christian. Sabi ni Mark Dever. But, for those who are confessing Christians, so kung ikaw ay nagko-confess as Christians, if you confess to be believer of Christ, if you confess to be a follower of Jesus Christ, what does it mean to live the Christian life? Do we live the Christian life alone? Sabi mo lang din ano silbi? Ang pagiging Kristiyano mo? Pwede ka bang maging Kristiyano at mag-isa ka lang? Now, church members, according to Mark Dever, are to be baptized. Again, di ba kanina sabi ng Acts chapter 2, nakinig, nagpabautismo, at idinagdag. Now, sabi ni Mark Dever, church members are to be baptized and to regularly, again, to regularly attend the Lord's table. Regularly. There are churches, there are brothers and sisters in Christ and churches na every Sunday nagko-communion sila. But for us, we do it once a month lang. Church members are to be baptized. But of course, hindi yan ibig sabihin na kung mapabaptize ka, maliligtas ka. But you should be baptized if you're a Christian. And to regularly attend the Lord's table. To hear God's Word regularly. To hear God's Word, ibig sabihin, every Lord's Day, and to obey it. So, ang bibigat nito. Ang bibigat nito. You should be baptized. You should regularly attend the Lord's table. You should regularly hear God's Word and obey it. And to regularly fellowship together for mutual edification. Kaya kanina, assembly, community, hindi pwedeng iisa lang. Ang church, kailangan merong assembly, merong community. Why? Ito yung reason. For edification. To regularly fellowship together for mutual edification. To love God. Ito na yung mga reasons why we should join a church. Sabi niya, for those who are confessing Christians, sabi niya, you should be baptized. You should be regularly attending the Lord's table. You should be regularly hearing the Word of God and obey it. To regularly fellowship together for mutual edification. To love God, love one another, and so that it would be seen as evidence of the fruit of the Spirit that is in us. Kailangan makita yung fruit of the Spirit na sinasabi ng Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Love, joy, peace, long-suffering. Kailangan makita yun. Kailangan ma-exercise yun. Kaya nga, mahirap. Bakit? Hindi naman tayo lahat dito sa SFC, kahit kukunti tayo, hindi naman tayo yung lahat nasa magandang sitwasyon ng buhay o estado ng buhay. Meron sa atin nahihirapan. Meron may mga sakit. Hindi pare-parehas ng estado. But sabi niya,
dito sa church, makikita yung fruit of the Spirit, makikita yung one another, loving one another, helping one another, carrying each one another's burden. Makikita yun. And aside from that, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, understanding, long-suffering, makikita sa atin. Hindi pwedeng nagsasuffer ka or you're undergoing problems and trials in life and then you separate yourself to the church, to the body. Hindi ako part ng body of Christ. Why? Kasi nagsasuffer ako. No. Sabi dito ni Mark Lever, church members should love God, love one another, and to evidence the fruit of the Spirit. Kailangan makita sa atin yung fruit of the Spirit na sinasabi ng Galatians 5:22-23. In short, ang church membership ay isang pagpapakita ng iyong, again, commitment. Kanino? Kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ lang, and of course, to the body. Kailangan makita yung commitment mo. Ipinapahayag mo sa Diyos at sa lahat ng tao na kaparti ka ng isang lokal na body of Christ. At dito sa local church, gusto ng Diyos na maipakita natin ang ating totoong pananampalataya sa Kanya. Hindi sa labas, hindi sa bahay. Dito, sa local church, dapat maipakita yung totoong pananampalataya sa Diyos. At sasabay na yan. Susunod na yung bahay, susunod na yung labas. But first and foremost, dapat dito. Dito may pakita. Kaya nga yung mga sulat ni Pablo, kung titignan natin, iilan lang yung para sa individual. Napakarami ng kanyang sulat to the church. To the church in Corinth. To the church in Ephesus. To the church in Pergamo. Kahit na ang Revelation, si Apostle John. Right? So this is how important church membership is. You have to be committed. You have to have a commitment to Christ Jesus and to His body. As followers of Christ, hindi lang natin i-intimidate ang church. Now, nabasa ko rin saglit uli yung dahil na research ko yung sulat ni Tim Challies na nung time na yon 2005 pa yata yun na tawag nito parang ini-endorse niya yung book ni Joshua Harris na Stop Dating the Church. The time, maganda pa ang status ni Joshua Harris. So, kaya, kinuha ko, sabi ko, huwag nating i-date lang yung church. Ano ibig sabihin ng dating the church? Kung meron lang church, mga special events yung church, saka ka lang nagiging masaya. Pag walang mga special events ang church, naghahanap ka kung saan-saan ng mga events. And so you're just dating the church. You are looking for something in the church na gustong-gusto mo. Kaya nga, consumerism. Consumer mentality. Ano ang pwede kong makuha? Instead na ano ang pwede kong maitulong. But it goes the other way around. Ano yung makukuha ko? What can I receive? What can I get from that church if I join them? Instead na ang isipan sana natin, what can I contribute to the church? At napakarami mong maikukontribute sa local church. Yung mismong presensya mo lang na nandito, nagpapalakas na sa napakarami.
Isa lang yun sa mga pwede mo ma-contribute. Your presence here. So don't just date the church. Huwag ka lang pumunta sa church kapag may mga special events. So that's the first commitment. Kailangan merong commitment. Hindi lang commitment. Sa church membership, meron din accountability. Accountability. Ibig sabihin, ino-offer natin yung ating sarili sa body of Christ. Paano ino-offer? I am here. Baka may maitulong ako. Ano pwede kong mai-contribute? Baka pwede niyo akong ipag-pray. You're seeking accountability from your brothers and sisters in Christ. From the church. Ino-offer natin yung ating sarili sa body of Christ upang tayo ay i-encourage, i-rebuke, i-correct, at i-serve. Ganun po natin dapat iniintindi o naintindihan yung word na accountability. Ready po tayo na i-encourage, ready din po tayo na i-serve, huwag po tayo magpaka-as-if na pagka siniserve tayo, kaya ko, sila, okay lang, kaya ko yan. Hindi. Because you are part of the body, you should welcome service from your brothers and sisters in Christ. But, aside from being encouraged and being served by the body, you should also welcome rebuke and corrections. Hindi na kapag nagkasala ka, tago ka na. Ayaw mo na magpakita sa church. Bakit? Didisiplinahin ako doon. Mamaya, pupuntahan natin yan. Nadadaanan natin yan. So we should be open, not just for encouragement and service, but we should also open for rebuke and correction. That's accountability. Ipinagkakatiwala din natin ang ating mga sarili sa ating mga leaders. At nagsasubmit tayo sa kanilang authority. Let's read Hebrews chapter 13. Hebrews 13. Kung tayo sa Hebrews, Book of Hebrews chapter 13 verse 7. Basahin ko sa English Standard Version, last chapter ng Book of Hebrews verse 7. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Consider their life. Imitate their faith. Kailangan merong submission. Ipinagkakatiwala ang ating mga sarili. So, ibig sabihin, kapag pinagkatiwala mo, you're open for rebuke, open for correction. Hindi mo mamasamain. You understand it, that it is the way the church should be. Sabi pa nga ni Mark Liber, by identifying ourselves with a particular church, we let the pastors and other members of that local church know that we intend to be committed in attendance, giving, prayer, and service. We intend to be committed in attendance, giving, prayer, and service. We allow fellow believers to have great expectations of us in these areas. So, hindi natin dapat sabihin na, huwag mo naman ako i-expect na makapagbigay ako ng malaki.
or makakatulong ako dyan. Huwag mo na lang akong i-expect. No. As a member of that local church, dapat you are open also for the great expectations of your brothers and sisters in Christ. Oh, sister, brother, huwag ka mawawala dito ha. Special day natin to. Ay, exempted na lang ako dyan. Hindi pwede na lang. Hindi ka kaparte ng church, ng family, kung gano'n, ng katawan. We intend to be committed in attendance, giving prayer service. We allow fellow believers to have great expectations of us in these areas, and we make it known that we are the responsibility of this local church. We make it known. Pastor, responsibilidad mo ko. Pastor, ba't hindi mo ko pinag-pray? Pastor, bakit hindi ka nag-visitation? Naalala ko nga si Pastor Joren sa conference. Speaking of visitation, sabi niya, kapag Friday and Saturday, hindi mo talaga siya may istorbo. Kasi sabi niya, kailangan kong pakainin. Kailangan kong turuan ng tama ng salita ng Diyos ang kongregasyon, ang church. At kapag mag-fail ako dito, dahil hindi ko binigyan ng malaking panahon yung pag-study, pag-aaral ng salita ng Diyos, mananagot ako sa Diyos. Kaya sabi niya, as a joke, huwag kayong mamamatay ng Friday and Saturday na kasi hindi ako makakapunta. Kasi nandun nga siya, nag-study. So, sabi niya, di ba na magalit kayo na hindi ako nakakapagbisita sa inyo as long as faithful ako sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa inyo. Yung sabi ni Pastor Juren, we make it known that we are the responsibility of this local church. We assure the church, this is also your part, we assure the church of our commitment to Christ in serving with them, and we call for their commitment to serve and encourage as well. End quote. Trabaho ng isang pastor ang pangalagaan ang ipinagkatiwalang flock sa kanya ng Panginoon. Kasama sa pangangalaga ang encouragement, service, rebuke, and correction na na-mention kanina. Kasama yan sa pangangalaga. The pastor should not just encourage the member, huwag lang siyang tapikin or kamutin yung itsy part na kanyang katawan. No, hindi ganun. But isa sa tungkulin ng pastor is to rebuke, to discipline, to correct. Yung isa sa kanyang tungkulin. Mahirap ang trabaho ito. Kaya please, intindihin ninyo. Mahirap ang trabaho ito. At mas lalo pang magiging mahirap, mga kapatid ko kay Kristo, kung hindi natin alam kung sino yung member ng church. Sino ang didisiplinahin ni pastor? Sino ang i-rebuke niya? Sino ang i-encourage niya? Sino ang membro? At sino ang hindi? Who's inside and who is outside? Hindi rin natin maia-apply ang church discipline kung walang church membership. Minsan natatakot tayo sa church discipline. Pero actually, hindi yan nakakatakot. Because ang goal ng church discipline is restoration. Kung makikinig siya. Kung
magpapasakop siya. Kailangan ng biblical church discipline dahil ito ay pagpapakita ng accountability sa Diyos at sa church. So, church discipline, biblical church discipline is very important. Why? Because this is accountability to God and to His body. Pero paano mai-apply ang church discipline sa isang church na walang biblical church membership? Ha? So, hindi natin mai-apply dahil wala namang biblical church membership. Kumbaga, hindi mo pwedeng disiplinahin yung attendee lang. Kapag may ginawang kasalanan sa labas at nakita, hindi pwedeng mag-undergo ng church discipline. Pwede mo siyang pagsabihan as a brother or sister in Christ, but hindi mo maya-apply Matthew 18. Kasi out of bounds na yan. Wala kang authority. So dito naman, marami nagsasabi na, okay, sige, hindi na lang ako magpapamiyembro para at least hindi ako sakop ng church discipline. Which is very, very wrong. Isang pagkakamali. Huh? Sa 1 Corinthians chapter 5, verses 12 to 13, kung pupuntahan ninyo, 1 Corinthians 5:12 to 13, sabi ni Paul, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. O yung mga, ibig sabihin ng paghatol sa mga hindi Kristiyano, yung mga nasa labas ng iglesia. O sabi ni Paul, wala akong karapatang humatol sa mga nasa labas ng iglesia, ng church. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit, sabi niya, hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. Purge the evil person among you. Mabigat po yan. Mabigat yan. But that is in the context of church discipline, which is biblical. You're showing your accountability to your brother or sister in Christ. Sabi niya, dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia. Paano natin malalaman sino yung nasa loob o labas ng iglesia kung walang opisyal na talaan o record o list ng members dahil walang biblical church membership? Of course, hindi natin malalaman kung sino yung inside or kung sino yung outside of the church. So, paano natin maititiwalag or maaalis or mapapurge ang evil person sa church kung walang church membership? Pakinggan ulit natin yung sinabi ni Mark Rivera. If you commit to a church, you commit to a local body of people who will try to help you work through challenges and problems. This is good. Meron kang kaagapay. Meron kang kasama. Meron kang kapatid. Ulitin ko, if you commit to a church, you commit to a local body of people who will try to help you, hindi naman ibig sabihin na talagang, sa Bisaya pa, lunod patay na napagtabang, hindi rin, but who will try to help you work through challenges and problems. May kaagapay ka. So for example, if it is found that you have problem with gossip, sabi ni Mark Rivera, your brothers and sisters will try to talk with you about it. Which is hindi pa matagal na i-apply natin. Meron tayong pagtulong sa mga kapatid na merong kahinaan
sa mga ganon. Kahinaan yun eh. It's a weakness. Lahat tayo may kahinaan. Hindi pare-parehas. And so kung nasa local church ka, kung miyembro ka ng isang local church, pwede kang tulungan ng kapatiran para malaman mo, maintindihan mo na ikaw ay nagkakamali at ikaw ay nagkakasala sa isang banal na Diyos at upang ikaw ay ma-correct, maitama, at upang hindi ka makapagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Yan ay kung pakikinggan mo. Ngunit kung hindi, ang tendency, lalabas ka talaga. Kakausapin at kung maniniwala at magsisisi, marirestore. Pero kung hindi, of course, merong reprimand, i-reprimand. At kung ayaw pa rin makinig kahit sa church, itiwalag. Yun ang sabi ng Matthew 18. Verse 15, the following verses. Hindi lang din para sa church discipline ng church membership. Isa lang yan sa importansya. Kung ikaw ay discouraged naman, kung ikaw ay nasa mababang moral, naririyan din, siyempre, ang kapatiran upang ikaw ay i-encourage. Now, nakikita pa ninyo yung importansya ng miyembro ka ng isang lokal na iglesia? Meron kang kaagapay. Hindi ka mag-iisa. Sa church lang matatagpuan ang Christian care and concern para sa isa't isa. Sa church lamang. Although hindi natin nagagawa perfectly, yes, because we are not perfect, but we are committed to build up each other by the grace of God. We are committed to build up each other by the grace of God. Merong covenant ang church members sa Diyos at sa bawat isa. Again, meron tayong covenant sa Diyos at sa bawat isa. Basahin natin ang Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. This is our covenant. At ang tawag ni Mark Dever dito yung ito sa Hebrews 10, 19 to 25, tinatawag ni Mark Dever na lettuce pots. Lettuce pots. Bakit kaya naging lettuce pots? Basahin natin. Verse 19 to 25 ng Hebrews chapter 10. Sabi niya, 19 sa English Standard Version, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us. Unang, let us. So sabi ni Mark Dever, this is let us touch. 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. 24, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. That's our covenant with God and with each other. Let us. Huh? Again, from Mark Dever. We can hold each other accountable in times of temptation.
In times of temptation, we can hold each other accountable. We can study God's Word together to prepare us for spiritual warfare. We can sing God's praises together and pray together. We can encourage each other's joy and share each other's burdens. As Jesus told us, my command is this, love each other as I have loved you. This is my command, love each other. John 15, verse 12 and verse 17. Now, link arms. Link arms with other Christians around you to build the church. Sabi ni Mark River, link arms. Magkapit-bisig tayo. In building the church. Huwag tayo magkawatak-watak katulad ng prayer kanina. We have gone through we have passed through that challenge, no? Sa buhay natin, sa spiritual, sa church life natin. We have passed that kind of testing sa buhay natin. Nagkawatak-watak, nagkagalit. But now, the Word of God is again teaching us, rebuking us, correcting us, teaching us to become what? To become equipped. No? So that we will be equipped for good work. So, sabi niya, link arms with other Christians around you to build the church. Kahit dito lang, tayo. Hindi ka pwedeng makakalink ng arms sa kapatid mo o sa katabi mo kung hindi kayo parehas na Kristiyano. Kung hindi kayo parehas na membro. You cannot link your arms. And finally, magtatapos tayo sa kung ano ang sinasabi ng Scripture. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. A very familiar verse. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Do all to the glory of God. Now, if you think that ang hindi pagpapamiyembro sa isang local church, ang hindi pagpapa-identify sa isang local church will glorify God, then go on. Pero kung hindi naman, mag-isip-isip na tayo. Ang aking buong buhay ay dapat na makapagbigay luwalhati sa Kanya na nagbigay ng buhay sa atin. Binigyan tayo ng buhay, so dapat i-glorify natin yung nagbigay ng buhay sa atin. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya, sa Diyos. Kung iniisip natin na kaya natin mabuhay na mag-isa nang wala ang church, narinig natin yan kanina sa prayer, kung iniisip natin na kaya natin mabuhay na mag-isa nang wala ang church, nagkakamali tayo. Kung hiwalay ka sa katawan, hiwalay ka din sa ulo. Kung hiwalay ka sa church, hiwalay ka din kay Kristo na siyang ulo ng katawan. Ang church membership ay biblical. Sabi ko nga, non-negotiable. This is biblical. At lahat ng biblical ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. No. Friends, choose to be biblical. Choose to glorify God. Join a church that preaches and teaches the gospel. And as we travel in this world, let us travel together with our brothers and sisters, linking arms together with other Christians. Be a member of the church. Be your brother's keeper. Be your brother's keeper. Let the non-Christians hear and see that we are the fruit of the gospel. Let the weak Christians be cared for, and let the strong Christians be good examples.
so that the church leaders will be encouraged to do their jobs with great joy. And God will be glorified above all. Brothers and sisters in Christ, ito po ay isang matinding panawagan para sa atin. Hindi lamang sa hindi pa miyembro ng church na ito, but sa ating lahat, kahit na sa mga miyembro. Are we linking our arms together? Tayo ba'y nakakaisa? Tayo ba'y committed? Tayo ba'y accountable sa ating kapatid? Hindi lang po trabaho ng pastor ang bisitahin at kumustahin ang kapatid sa pananampalataya. Meron din po kayong responsibility bilang niligtas, bilang tinubos. You have the responsibility to call for a brother or sister who is not, who is discouraged. And you should encourage him or her. So, panawagan sa hindi pa mga membro, be a member of the church and be your brothers. Let us pray. Lord, our God, our Father, oh, how we long to see that we will be united as members of one body, and the head is our Lord Jesus Christ. Oh, how we long to see that everyone here is truly a committed member, accountable with each other, oh God, for your glory, for your honor. So please, Lord, convict us, move our hearts, move in our hearts, O Holy Spirit. Huwag niyo pong hayaan na talunin kami ng influence ng evil one, na tamaan kami ng mga fiery darts ng kaaway, Panginoon, manghina, and then mamatay ang aming pananampalataya. Tapos, Panginoon, palakasin niyo po kami. Palakasin niyo po kami, banal na Espiritu. At nawa, tulungan niyo kami na magkaroon kami ng pagkakaisa, to link our arms together, to be united para sa inyong kaluwalhatian. I will remember this message hindi lang sa araw na ito, kundi sa lahat ng oras ng aming buhay, Panginoon. And nawa, lahat ng aming gagawin, whether we eat or drink or whatever we do, we will do it all for your glory. Thank you, Lord. And continue to bless us as we prepare our hearts para po sa Lord's table. May be blessed and be glorified. In Jesus' name. Amen. Let us now prepare our hearts for our communion. And as Christians, we are commanded to test ourselves if we are in the faith. And if not, so again, huwag po tayong padalos-dalos sa pag-partake ng bread and cup. Why? Bakit? Kasi magkakasala lang po tayo sa Diyos. But there is an antidote. Sa lahat ng hihingi ng tawad sa Diyos, He is faithful. He is faithful. He is faithful to forgive us and cleanse us. So, the requirement is repent and believe
and trust Jesus Christ and live a Christ-like life, obeying His commands always in our hearts, our life. So, brothers and sisters in Christ, hindi lang po laro-laro yung Lord's table. Nagdadala po yan ng curse kung tayo may kasalanan na hindi natin na i-confess sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, merong warning, that is why many of you are sick and some have died. Sabi ni Paul. Nagdadala ng judgment ang pagtitake ng bread and cup flippantly and irreverently. And so, that's a challenge to us to test ourselves if we are in the faith. If not, repent, believe, and trust Jesus Christ. So let's pray for the elements, the bread and the cup. Father in heaven, we praise you that you have counted us worthy to partake the Lord's table today. You be glorified, Lord. May you make us worthy to partake of it. In Jesus' name, amen. Let us now sing our communion song. Dahil wala kasi tayong accompaniment, nakalimutan ko tuloy, akala ko dire-diretso na tayo sa So let us sing even if a cappella lang sa ating communion song. Let's sing po. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us. And we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ, Lord, for you. Eat and remember the wounds that heal, the death that brings us life, paid the price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, we drink this cup that all may enter in to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the King. And so with thankfulness and faith we rise to respond
to remember our call to follow in the steps of Christ as He studied here on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again and will join in the feast of peace around the table of the King. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at pasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. That is very clear, brothers and sisters in Christ. So, let's pray. Lord, gawin niyo po kami karapat-dapat muli itong aming kahilingan na mag-partake ng bread and cup, O God. Panginoon, turuan niyo po kaming magpakumbaba kung meron man po kaming mga kasalanang itinatago, hindi po makakapagbigay ng kaluwalhatian yon sa inyo at hindi rin makakapagbigay ng kabutihan sa amin. So Lord, teach us, humble us, make us humble sa inyong harapan at humingi ng patawad sa inyo. At nawa, Panginoon, patawarin ninyo at linisin kami, gawing karapat-dapat sa pagpartake ng bread and cup. This we pray in Jesus' name. Amen. Now, ministering to the saints, we give you this bread and this cup. You are now invited at the table of the Lord.
Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Let us pray. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa inyong masaganang biyaya, kagandahang loob sa amin ng mga pinatawad ninyo. At kami po ay nagpapasalamat na napakinggan namin ang inyong salita. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, na muli kami ay napaalalahanan, naturuan, na-rebuke, na-correct kung kami man ay sumasalungat sa inyong salita. Nawa patuloy niyo po kami gabayan sa aming pamumuhay sa buong isang linggong ito. Nawa, Panginoon, lagi niyong ipaalala sa amin na kailangan namin mamuhay bilang asin at liwanag sa napakadilim na mundong ito, Panginoon. And may continue to convict us to share this light na ipinagkaloob niyo po sa amin, to share this truth na naangkin po namin, na-receive namin, to share this love and eternal life na inyo po ipinagkaloob sa amin to others, to other people, especially those who are in Christ, wala pa kay Panginoon, sa Panginoong Jesucristo. May you continue also to provide for all the needs of your people dito sa local church, maging sa mga churches, especially sa mga Christians who are suffering, oh God, na nakaka-encounter ng mga persecutions. You continue to bless them with great faith in your hearts, oh God, and may they continue to share the light and the gospel to those who persecutes them and even to their enemies, oh God, and to those who are persecuting them. Nawa, Panginoon, pag-isahin niyo rin kami ng mga nandirito upang aming iluhod at ipag-pray ang mga kapatid na nahihirapan sa ibang dako ng mundo ito para lamang maipahayag ang inyong salita at si Kristo. Salamat, Panginoon, that you will compel us to pray for them, not just to pray for ourselves, not just to pray for our relatives, our families, but especially we pray for the brethren, the brothers and sisters of our in Christ. Salamat, Panginoon, sa ganitong conviction na inyong ipagkakaloob sa amin. And we'll continue to bless us, O God, maging blessing din kami para sa ibang tao. Now, patawarin niyo po kami kung meron na po kami na hindi pa nahingi ng kapatawaran at patuloy na linisin, Panginoon. We continue to bless us with spirit that is joyfully doing and obeying your word, oh God. Salamat po. We cannot do this alone. We need your spirit. We need your help, oh God. And we need the church to help us. Thank you, Lord. Let us all raise our hands towards heaven. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship and communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Everybody say, Amen. Praise and glory to the Father. Praise and glory to the Son. Praise and glory to the Spirit, ever three and ever one. Praise and glory to the Father. Praise and glory to the Son. Praise and glory to the Spirit, ever three and ever one.
God bless us all. Meron pa pala. Okay, let's